medyo nagkamalabuan. Malabuhan po. Medyo hindi nagkaunawa, nagkaintindihan. Doon ko na-realize na mahal, iba na yung nararamdaman ko. September 24, 2024 kagabi ay nag-live na itong si Dindo Caraig at itong si Annalyn, ano, at dito po nagkaroon na ng aminan, nagkaroon na ng mga pagsagot sa mga issue pagkatapos po magkaroon ng iba't ibang mga issue between Annalyn and Mr. Dindo Caraig. Dito po ang dami pong inamin ni Dindo. Panoorin pa natin po. Sabi ko kuya, yung umamin ako, kuya, may nararamdaman. At may mahal ko sa ano, parang ginasabi ko. Wala siya doon. Sinabi na sa amin. Unang pag-amin ni Mr. Dindo Caraig kung saan sinabi niya na matapos or bago po dumating yung conflict between Jovan, Annalyn, and Dindo Caraig ay umamin na po or parang nagtapat na po ng kanyang damdamin itong si Lindo or itong si Dindo Caraig dito kay Jovan na tumata yung guardian nga ni Annalyn. Sinabi niya at aminado siya off cam, inamin niya na meron na siyang nararamdaman kay Annalyn. Panoorin pa natin. Doon kami, off-cam yun, sinabi ko. Kay kuya. Oh? Ano? Ha? Kasi sabi ni Ining, ito siya sa ito. Pero grabe no, hindi ko pala masasabi. Kasi wala sa isip ko yung ganito. Wala sa isip ko na magkakagusto ako sa'yo. Pagkatapos nga ikuwento nitong si Dindo Caraig yung kanyang experience at kung paano po niya inamin or inadmit yung tunay niyang nararamdaman kay Annalyn, sinabi niya at inamin niya in pag-amin number 2 na hindi niya expected na darating sila sa punto kung saan magugustuhan niya si Annalyn. Dahil matapos sa mga revelasyong ito, sinabi niya na wala po sa imaginasyon niya na magkakagusto siya sa isang babae. At mamaya malalaman po natin ang dahilan. Pero isang bagay lang ang napansin ko kay Annalyn. Sa mga oras na to, parang lutang siya at napakahirap niyang i-comprehend or unawain yung sinasabi ni Lindo. Panoorin pa natin. Kasi, Hindi. wala sa isip ko, kasi hindi kita bet nung una. Kasi hindi kita bet. Ikaw lang. Hindi ko rin. Ikaw lang ang Hindi ko talaga alam din yun. Kasi Ikaw lang kinakilala ko sa According to Dindo Caraig, never in his imagination na magkakagusto nga siya sa isang Annalyn. Sinabi niya din dito na this is gonna be the second time na meron siyang ipinakilalang babae. Ibig sabihin na na-meet na pala nitong si Annalyn yung mga magulang ni Mr. Dindo Caraig dito po sa Batangas. Kasi kung matatandaan ninyo na or nung pumunta sila sa Batangas kasi during that time nasa Olongapo na po sila nito habang sila ay nagbabakasyon dito, nag-live sila kagabi. Panoorin pa natin. Isang ex ano, sinabi na rin. nakapunta pa yun sa bahay. Ito nga pala, yung ex ko yun. Nag-message ngayon sa ate. Sino? Wow. Hindi ko na kilala mo. Yung dapat may Ano ba kalaki nandun naman to? yun, nag-message sa ate. Kinukuha aking Facebook kung ano daw gamit ko. Nakinig ko yun. Alam ko yun. Thank you sa 500. Yung daw gamit ko yung Facebook, yung madaling makontak, hindi ako makontak dito. Yung text, sorry. Naangaling na ako. Grabe po yung naging reaksyon ng ilang mga netizens sa comment section ng sinabi ni Mr. Dindo Caraig sa kanilang live kagabi na meron pong isang tao na dati niyang karelasyon na kinokontak po siya pero mas pinili pa rin or inignore niya ito kasi ginagalang niya kung ano man po yung meron sila ni Annalyn, ano. And sa obserbasyon ko talagang totoo na talaga to na talagang scripted sa kanilang ginagawa. So nakikita rin natin na ang isa sa mga nakikita ko napaka-defocus si Miss Annalyn habang nagla-live. Parang hindi niya dinadigest yung mga sinasabi ni Dindo sa panahon na yon na talagang napaka-importante, ano? Panoorin pa natin. Ba't isa rin yung hiniwala yan? Sino may kasalanan? Hindi mo na lang po siya. Ay, ikaw may kasalanan. Sadya, deserve niya. Ano bang bakit? Bakit? Ganito yan. Sige, kausapin mo. May kausap ako. Yes, pa. Nagpunta kami kasama family ko. Oh, yeah. Ko lahat. Oh, yeah. Tapos, nag-picture, nag-upload sa Facebook. Yes. Ngayon, pag-upload sa Facebook, may asawa pala. May asawa. Totoo? Nasa ibang bansa. Totoo? Tapos? Pagpunta ng asawa, pagkita ng asawa, nag-comment. Yes. Huwag magpapakita sa akin yung si Dindong yan. Kasi,
Ganun daw ako. Yes. Gagananin daw ako. Tapos, So, ang ginawa ko, kahit mahal ko, ginawalayan ko. Nagpunta akong Maynila. ay, hindi ka naman po. Nag-message sa akin. Hindi, mali ka. Hindi ka naman, wala ka naman kasalanan. Siya, Wala akong kasalanan kasi lumayo ako. Yes, kasi babae Yung naman kami asawa. pinakatama. Yun ang pinakatama. Inamin ni Dindo Caraig sa kanya pong pag-amin niya pa, no, sinabi niya sa kanyang statement na dati pong nagkaroon siya ng karelasyon na hindi niya alam na meron na pala itong asawa. At ang nangyari sa pakikipagrelasyon niya, parang binantaan yung buhay nitong si Dindo Caraig. So para po hindi na maging magulo ang sitwasyon, si Dindo na mismo ang lumayo. At alam ko po na maganda po yung naging desisyon ni Dindo kasi kesa naman po parang malagay po sa alanganin or malagay po sa peligro yung kanyang buhay. Panoorin pa natin to. Pero simula noon, hindi na ako nagmahal. Hindi na ako nagmahal Yes. ng babae. Kaya ayoko nang magmahal ng babae. Ano rin, nagkarelasyon din ako ng kapwa ko LGBT. Ikaw, LGBT ka. Kaya yun din ang isa sa nagustuhan ko. So sinabi nga ni Dindo na parang nadala na si Dindo Caraig during that time sa kanyang mga kwento dahil feeling niya lahat na po ng mga babae ay lolokohin lang siya. Pero ang pinakamalupit na pag-amin niya, ito po talaga yung pinakagrabing pag-amin niya na hindi mo mai-imagine na aaminin niya sa live, ano? Talagang nagpagulat din at nag-confirm sa mga haka-haka patungkol po dito sa gender ni Mr. Dindo Caraig. So wala na siyang itinago sa publiko at hindi na rin siya para itago ito kay Annalyn yung kanyang mga nakaraan. So panoorin pa natin ang kanyang pag-amin. Nagkarelasyon ako ng gano'n. Kasi nangako ako na hindi na ako iibig pa sa babae. Kasi lahat ng babae mangluloko. Yun yung sinabi ko. Lahat Pero babae? hindi naman sa pag-ano. Hindi naman lahat. Yun nga sinabi ko. Parang naiisip ko, madami akong nakakalandian ng babae noon. Tinigil ko. Kasi parang ayaw ko na ng babae. Parang gusto ko na lang same-sex relationship. Yes. Yung ganun. Kaya ang nangyari, sabi ko hindi na ako magmamahal ng babae. Kaya nung unang kita, wala sa isip ko, ay, baka gusto ko dito. Ay, kasi sabi ko, yaks. Ganun. Aminado at inadmit ni Mr. Dindo Caraig sa mga nakaraan niyang relationship matapos mag-fail or matapos siyang mabigo sa isang babae ay napagdesisyonan nito na parang pumatol na lang sa kapwa niya. At dito po pumasok yung mga issue at mga photos na naglalabasan at tila meron po siyang karelasyon dati na isang gay or parang miyembro ng LGBTQ at doon po sa sinabi niya talagang nagkaroon, hindi po niya dinideny yung mga factual things na to tungkol sa kanya. And ang isang lalaki na talagang ibinuhos na or parang wala na siyang itinago para sa sarili niya. Yaks. Oo, alam ko. Ganun pa ako nung una sa init. Yun ang una. Sadyang ako, nagpapakatotoo ko, sinabi ko lang na. Tapos hindi mo masasabi na kasi sa sobrang tagal natin nagkakasama, lagi. Isa rin sa mga realidad na inamin nitong si Dindo Caraig na yung mga panahon or una pa lang na pinlano po nila na magkaroon sila ng collaboration o content with Annalyn, never po niyang na-imagine or never po niya inisip na magkakaroon siya ng kagustuhan or magkakagusto or mag-fall in love siya sa isang Annalyn. Kasi nga, hindi dahil po sa katayuan ni Annalyn, hindi dahil po sa kung ano man yung itsura ni Annalyn, but sinasabi niya ito dahil pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na po siya papatol sa isang babae dahil how many times na nga na parang nagfe-fail yung kanyang relationship. Kapansin-pansin dito na talagang in all honesty ay wala nang itinago itong si Mr. Dindo Caraig. Ito po ay isang manifestasyon na talagang he's really fall in love with Annalyn kasi the fact that you are being honest with the girl, wala ka nang itinago, lahat ng mga nasa closet mo inilabas mo na sa kanya. Ibig sabihin nun talagang seryoso ka na talaga, na talagang siseryosohin mo na or tototohanin mo na itong babaeng ito. So ganun po yung nakita ko habang pinapanood ko po yung live nila kagabi. Isa lang po yung napansin ko kay Annalyn na medyo lutang siya at hindi niya kayang basahin or yung comprehension niya hindi ganun ka bilis. At may mga pagkakataon din na nagsasalita siya or parang nagkokomento siya sa mga ikinukwento ni Mr. Dindo Caraig pero hindi niya ma-express ng maayos yung sarili niya. Kaya minsan nagugulat din si Dindo sa mga isinasagot niya na out of the blue, bakit ganun yung sagot ni Annalyn. So
sabi nga ng mga netizen na nakapapanood at naka-observe na sana daw si Annalyn ay mag-undergo kahit sa mga yung mag-aral muli para mas ma-enhance at talagang matuto pa siya sa mga bagay-bagay. So yun po yung isa sa mga na-observe nating lahat na kulang talaga pa sa pag-aaral si Miss Annalyn. Kailangan niya pa talaga ng gabay at kailangan niya pa talaga matutunan ng maraming bagay. Pero what is good thing about this one is that nakita natin yung sincerity and genuine heart nitong si Mr. Dindo Caraig towards Annalyn. Sana nga lang hanggang sa wakas ay ganyan pa din sila at di na magbabago. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account, which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!